Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Isinagawa sa kauna-unahang pagkakataon ng pamahalaan lungsod ang Magkatuwang Tayo Fishing Championship. Marangal ang mga isda sa lungsod ng Batangas noong June 1 at 2. Ang detalye sa report ni Marie Villena Luwalhati. Ang naturang kompetisyon ay konsepto ni Congressman Marvy Marino na naglalayong maipromote ang legal at ligtas na pangingisda sa Batangas City. Nais din niyang mapalakas ang samahan ng mga mangingisda sa lungsod. Ito ay niluhukan ng 278 tradisyonal na mga mangingisda at hobbyists mula sa iba't ibang barangay. Tinanghal na kampiyon sa traditional category si Virgilio Como ng Barangay Mabakong na nakabingwit ang 12.3 kg na taniging puti. Wagi naman sa sports category, si Alan Ginihin ng Pinamukan Proper na nakahuli ng 7.49 kg na tanigi. Sila ay kapwa tumanggap ng 30,000 pesos na cash prize. Nagwagi rin ng special awards para sa most number of catch, longest catch at iba pa. Naging bahagi ng kompetisyon ang Cook Your Catch na napagwagian naman ng mga miyembro ng Kalipi ng Barangay Talahib, Pandayan. Bukod sa marami ang sumali, marami ang nahuling isda at walang naitalang aksidente. Tiniyak ni na Mayor Beverly de Macuja at Congressman Marvy Marino na patuloy silang magpapatupad ng mga programa at gawain para sa pangangalaga ng karagatan. Kasama sina Jeff Maranan at Elmer Zaraspe, Marie Villena Luwalhati, reporting. May 737 estudyante ng Alternative Learning System o ALS sa Batangas City ang nagtapos ng senior high school at 131 namang elementarya noong June 3. Ang ALS ay isang non-formal education na nagbibigay ng pagkakataon sa mga hindi nakapag-aral sa formal education upang matapos nila ang kanilang elementary o high school education at may pagpatuloy ito sa kolehiyo o hanggang matapos ang kanilang pag-aaral. Sa mensahe ni Mayor Beverly de Macuja, pinuri niya ang mga pagsisikap at determinasyon ng mga ALS students na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral upang mabago ang kanilang buhay at maabot ang kanilang mga pangarap. Hindi anya hadlang ang kawalan ng kakayahang pinansyal upang hindi makapagtapos at umunlad. Nagpasalamat siya sa mga ito na bagamat may mga edad na at may mga pamilya na, ay hinarap pa rin ang hamon ng buhay at kinilala ang kahalagahan ng edukasyon. Pinayuhan niya ang mga nagsipagtapos na lumingon sa mga taong nakatulong sa kanila at tulungan ang kanilang pamilya na umangat kapag sila ay nagtagumpay na. Lubos ang pasasalamat ng mga graduates dahil nabigyan sila ng pagkakataong makapag-aral. Aprobado na ng Sangguniang Panglungsod ang ordinansang inamyendahan ng Ordinance No. 18 Series of 2012 kung saan kabilang ang mga senior citizens sa makakapanood ng sine ng libre sa lahat ng sinihan sa lungsod. Narito ang report ni Rona Endaya Contreras. Ang Ordinance No. 18 Series of 2012 ay kikilalanin bilang an ordinance granting persons with disability and senior citizens free movie access to all movie theaters in the city of Batangas. Ito ay akda ni Councilor Nestor de Macuja. Magugunita na na-renew ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalaang lungsod at SM Lifestyle Incorporated on granting free cinema admission to senior citizens and PWDs at SM City Batangas noong March 5 ng taong kasalukuyan. Upang ma-avail ito, kailangan lamang ipakita ng mga PWD ang ID na inisyu sa kanila ng Persons with Disability Affairs Office o ng City Social Welfare and Development Office at Senior Citizen ID mula sa Office of the Senior Citizens Affairs kasama ang purchase booklet. Ang free movie privilege ay isang beses sa isang linggo sa una o ikalawang screening tuwing Miyerkules at Huwebes lamang. Para sa Palakat Weekend News kasama si Jeffrey Maranan, Rona Endaya Contreras reporting.
Bumisita sa Batangas City ang Procurement Service Department of Budget and Management, PSDBM on Wheels noong June 5 at June 6 upang magbenta ng mga common use supplies and equipments para sa iba't ibang tanggapan ng local government unit at government agencies sa Regions 4A at 4B sa abot kayang halaga. Ayon kay PSDBM Executive Director Attorney Denny Santiago, layunin ng kanilang kagawaran na siyang Central Procurement Arm ng Pamahalaang Nasyonal na maipaabot ang kanilang serbisyo at produkto sa mga government client agencies na walang regional depot o tanggapan. Katumbas aniya ng pagtangkilik sa kanila ay ang pagsunod sa batas hinggil sa procurement law. Sa pamamagitan ng naturang proyekto, makakabili ng common use supplies and equipment ang iba't ibang tanggapan ng mga local government units at government agencies sa Region 4A at 4B sa murang halaga. Binigyang diin ni Mayor Beverly D. Macua sa kanyang mensahe na ipinaabot sa pamamagitan ni Secretary to the City Mayor Attorney R.D. D. Macuja na malaking katipiran ang hatid ng PSDBM on Wheels at dulot nito ay mabilis at efficient na public service. Sa pamamagitan ng isang recorded message, nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat sa pamahalaang lungsod si DBM Secretary Amena Pangandaman. Isang plaque of appreciation ang pinagkaloob ng PSDBM kay Mayor D. Macuja dahil sa suportang ipinagkaloob sa nasabing proyekto. Dumalo din sa nabanggit na okasyon si City Administrator Sunny Godoy at mga department heads ng lokal na pamahalaan. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Jeffrey Maranan, Rona Andaya Contreras, reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Mga nanay at tatay, alam nga po ninyo na tumataas ang banta ng polio. Huwag po nating hayaang magka-outbreak at sukuin ang mga vaccine-preventable diseases na ito. Ang bakuna po ay libre, ligtas at siguradong epektibo. Kaya huwag tayo magpahuli at pabakunahan po ang inyong mga anak sa Chikiting Ligtas ngayong May hanggang June 2024. Tandaan po, ang Chikiting na bakunado, protektado. O ano pa po ang hinihintay ninyo? Dalhin na po ninyo sa health center ang inyong mga Chikiting. Edad 6 weeks hanggang 59 months old. Pabakunahan po sila kontra polio. Sama-sama po nating labanan ang pagkalat ng polio virus. Siguraduhin ang kalusugan ng ating mga Chikiting. Makipag-ugnayan po sa inyong barangay health workers para sa iba pang impormasyon. Get vaccinated para sa Healthy Pilipinas. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy.
Mga nanguna sa larangan ng agrikultura sa lungsod, ginawara ng parangal sa Farmers, Cooperators and Fisherfolks Celebration noong June 5 at June 6. Narito ang report. Sa naturang pagdiriwang, kinilala ng pamahalaang lungsod ang mahalagang kontribusyon ng mga miyembro ng kooperatiba, mga mangingisda at mga magsasaka sa kaunlaran ng Batangas City. Nanalong Most Outstanding Corn Farmer si Ronnie Hernandez ng Barangay Balete. Outstanding Farmer for High Value Crop si Leandro Bobadilla ng Pinamukan, Silangan. Outstanding Young Farmer Leader si Lester Zapata ng Talahib, Pandayan. Most Outstanding RIZ Organization ang Paharang Kanluran Rural Improvement Club at Top Performing Organization ang San Isidro Multipurpose Cooperative. Lahat sila ay tumanggap ng premyong 5,000 pesos at certificate. Tinanghal naman na Best Booth ang entry ng Batangas City Organic Farmers Association na tumanggap ng premyong 15,000 pesos at certificate. Binigyang pugay ni Mayor Beverly Di Macuja ang malaking ambag ng mga nabanggit sa pagiging food sufficient ng lungsod. Hiniling niya sa mga magulang na hikayatin ang kanilang mga anak na pumasok sa larangan ng farming at pinayuhan ng mga magsasaka na gamitin ang makabagong teknolohiya upang mai-promote ang kanilang mga produkto. Nagpaabot din ng pagbati si Congressman Marvy Marino at nangako maglalaan ng karagdagang pondo para sa sektor ng agrikultura. Tampok sa selebrasyon ng paglulunsad ng mga buri byproducts ng mga miyembro ng Rural Improvement Club ng Isla Verde tulad ng pakaskas, panutsa, yema, peanut brittle, jam, sugar, coated peanuts at handicrafts gaya ng sombrero, pamaypay, bag at wallet na pinangunahan ni Tourism Officer Eric Sanuhan. Formal ding pinasinayaan ng gusali ng Mango Processing Center na gagamitin ng mga miyembro ng Batangas City Mango Growers Association sa pagpuproseso ng mga produktong tulad ng dried mangoes, juice at ice cream. Sipag, tibay at lakas ng magsasakang Batanggenyo, katuwang sa pag-asenso ang tema ng Farmers, Cooperators at Fisherfolks Celebration ng City Agriculture Office. Kasama si Jeffrey Maranan, Rona and Daya Contreras nag-uulat para sa Palakat Weekend News. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.